Lola, Lola! Tumawag ng ambulansya, bilis! Delikado. Gulo ang tibok ng puso. Pwedeng huminto ang pagtibok nito. Bilis, Juan Dan. Ano ang pinapainom mo kay Lola? Juan Dan. Gulo ang tibok ng puso ni Lola. Proprotektahan nito ang kanyang puso. Hoy, umalis kayo dyan. Anong huwan-yuwandan yan? Pag may nangyaring masama, kaya ba ninyong panagutan? Umalis na kayo. Ayos na si Lola. Tara na. Lola, gising na po kayo. Yung dalawang bata kanina ang nagligtas sa akin. Ipag-utos mo, hanapin sila sa buong lungsod. Ang sino mang makapagbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon, ang pamilya Jiang ay magbibigay ng 10 milyong piso. Opo. Hoy, Master, matagal na kaming kasal ng asawa ko, pero hindi pa rin siya nabubuntis. Tingnan mo nga ako, wala talaga akong anak sa kapalaran. Ganito. Meron akong anting-anting dito. Uwi mo ito. Ibabad mo sa tubig at inumin. Siguradong magkakaroon ka ng maraming anak at magiging masagana ang buhay. Salamat, Master. Salamat, Master. Magkano ito? Hoy, hoy. Kami pong mga nag-aaral ng espiritual na bagay, hindi pera ang pinag-uusapan. Usapang tadhana. Gets ko, gets ko. Ang tadhana nating dalawa ay 888. Pero lalaki at lalaki, paano magkakaanak? Lalaki at lalaki. Ano ibig mong sabihin? Lalaki po ang asawa mo dati. Noong mga nakaraang taon lang, nagpa-sex change operation siya. Ano? Kaya pala madalas siyang pumunta sa Sawasdi. Hintayin mo ako. Ginoo, kukunin mo pa ba ang anting-anting na ito? Master, ang boyfriend ko, ayaw pa rin akong pakasalan. Tingnan mo nga kung kailan kami magkakatuluyan. Ito ang boyfriend mo, nagpaplano na talaga. Sa ilang araw, magpapakasal na siya sa'yo. Ayos. Ate, boyfriend mo, matagal na siyang nag-propose sa iba. 3 taon na ang anak nila. Ano? Ginawa akong kabit? Hoy, manghuhula. Hoy, saan galing yung mga batang yan? Ginugulo ninyo ang merkado, no? Wala na bang magpapatigil sa inyo? Hindi kami mga bata. Kami ay mula sa Wuxingshan, Xuan Taoist Temple. Mga estudyante ni Master Xuanzhen. Pinapunta kami rito para magsanay. Kayong dalawa. Talagang estudyante kayo ni Master Xuanzhen? Kilala mo ba ang aming master? Siyempre, kilala ko siya. Noon, gusto ko sanang maging estudyante ni Master Xuanzhen. Pero, Baka kasi di magaling ang kakayahan mo, kaya di ka pinili ng master, di ba? salamat ha. Salamat sa pagpapalabas ng katotohanan. Ate, gutom na ako. Hey, sige na. Natatakot na rin ako sa inyo. Maaga akong magsasara ngayon dahil pare-pareho tayong sa parehong propesyon. Ililibre ko kayo ng pagkain. Yehey! Salamat, Tiyo Manghuhula. Ikaw ang tiyo. Tara na. Bakit puto lang? Kung hindi dahil sa inyong dalawa, nasira ang negosyo ko. Hindi sana ako kumita lang ng 10 piso. May puto ka nang makakain, masaya ka na. Gusto ko ng chicken leg. Tuan Bao, mabait ka. Kapag kumita na ako ng pera, bibilhan kita ng napakaraming chicken leg. Eto, kain na. Wow! Tiyo Manghuhula, kayo muna.
ang aking tagapagligtas. Nahanap ko rin kayo. Hindi niyo ba ako naaalala? Ikaw yung lola nung araw na yon. Lola, ayos ka lang ba? Ayos na, ayos na. Salamat sa pagligtas niyo sa akin. Ito, 20 milyon. Bilang pasasalamat sa pagligtas niyo sa akin. 20 milyon? Mukhang hindi naman mahirap yung matandang yon. Pero tong 20 milyon, paano naging ilang piso na lang? Isinilang na mahirap. Kulang sa swerte sa pera. Kaya pala. Lola, nakita mo naman. Kawawa talaga tong 2 bata. Araw-araw sumusunod sa akin, ang kinakain lang ay simpleng pagkain. Ganito na lang. May koneksyon kayo. Ikaw na ang magampon sa kanila. Ay, ang galing naman. Hahaha. Wag po, sabi po ng aming guro, espesyal ang aming kapalaran. Sino mang malapit sa amin ay magiging mahirap. Hindi namin pwedeng idamay si Lola. Sa buong Jiangcheng, wala nang mas mayaman pa sa pamilya Jiang. Halina, sumama kayo kay Lola. Lola, totoo bang mayaman talaga kayo? Hindi ba kayo mahihirapan dahil sa amin? Huwag kang mag-alala anak, kulang lang sa bahay namin ang batang marunong gumastos. Paalam, tiyong manggagaway, mamimiss ka namin. Hay, talagang itinadhana ng langit ang lahat. Karma at pagkakataon. Bakit isang daliri lang ang umilaw? Mukhang, kailangan pang magsikap sina Tangbaw at Tuanbaw. Wow, ito ba ang gamit sa bundok? Talagang kahanga-hanga. Tara sumakay na, uwi na tayo. Lola, handa na kami, alis na tayo. Ay baby, bumaba ka na, baka mahulog ka. Pasensya na Lola. Kakababa lang nila. Ay, bumaba ka na. Halika. Ganito ang, Mag-aral kang mabuti. Oh, ganito ba? Tuan Bao, gusto niyang gumawa mismo. sige Tangbaw, Tuanbaw, kayo mismo ang gagawa. Hindi ba ako ang magbabayad nito? May oras pa ba para umalis? Lola, pasensya na. Malakas talaga ang lakas ni Tuanbaw. Walang problema. Ang ganitong sasakyan Lola, may 12 ng ganito sa bahay. Laro lang ng laro. Halika, tayo sumakay sa susunod na sasakyan para umuwi. Magpaalam ka na sa uncle. Uncle Taoist, paalam. Alagaan mo ang sarili mo. Paalam halika, sumama ka sa Lola. Buti na lang hindi ako pinagbayad. Nasa bahay na tayo. Maligayang pag-uwi, mga young lady at young master. Lola, huwag kang matakot. Anong uri ng demonyo? Tingnan ang aking lightning strike talisman. Tangbaw, Tuanbaw, ito, robot na pangwalis. Sa bahay natin, meron din tayong inodoro at bathtub na dekuryente. Meron din tayong projector. Turuan ko kayo ng paunti-unti, mga apo. Salamat po, Lola. Ang bait-bait po ninyo sa amin, Lola. Ay nako, ang mga apo kong mababait ang pinakamabubuti. Lola, pwede po ba namin kainin ang lahat ng ito? Siyempre naman, pwede. Hindi lang yan, marami pa. Wow, ang laki!
Pero ang mga ito, pagkatapos muna kumain, saka pa lang pwedeng kainin. Hahaha, tara, kain na tayo. Anak, nahanap ko na ang mga maliit na tagapagligtas ko. Itong dalawang bata, walang magulang, kawawa naman. Kaya pinatira ko sila dito. Mula ngayon, ang dalawang batang ito, magiging anak mo na. Ma, may nuan-nuan at an-an na ako. Huwag na po kayo. Nuan-nuan at An-An ay nawala noong bata pa, di ba? Bukod pa riyan, ang dalawang batang ito, mababait at magaganda ang ugali, at magaling pa sa medisina. Sila, pwedeng tumulong sa'yo na gamutin ang binti mo. Hindi na kailangan. Sa mga nakaraang taon, hinanap ko ang lahat ng sikat na doktor, pero wala silang magawa. May nabalitaan akong dalawang batang manggagamot na kayang magpagaling. Pero sila ngayon, naglalakbay. Saan? Walang nakakaalam kung nasaan sila. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Maging sina Nuan-Nuan at An-An, o yung mga batang manggagamot, mahahanap ding lahat yan. Nuan-nuan? An-an? Hahanapin kayo ng daddy nyo. Tangbao, Tuanbao, busog na ba kayo? Busog na po kami, Lola. Lola, hindi po ba medyo sobrang kinain namin? Hindi naman. Gusto niyo ba ng daddy? Ano po ang daddy? Pwede po ba kainin yon? Pwede siguro. Ang daddy, pwedeng magpakain sa'yo ng busog sa bawat pagkain. Gusto ni Tuanbao ng daddy. Gusto rin ni Tangbao ng daddy. Mabuti. Tao, ihatid ang munting Ginoo at ang munting prinsesa sa Pay Mansion. Opo, ma'am. Tangbao, Tuanbao, pag nakita nyo ang daddy nyo mamaya, yakapin ninyo nang mahigpit ang binti niya at tawagin ninyong daddy. Naaalala nyo ba? Naaalala po namin. Paalam po, Lola. Tatay, Tatay? Sino kayo? ako si Tangbao. Ito naman ang kapatid kong si Tuanbao. Sabi ni Lola, simula ngayon, ikaw na ang tatay namin. Ano? Tumayo kayo. Nagkakamali kayo ng tao. Ana, nakita mo na ba sina Tangbao at Tuanbao? Ang cute-cute nila, di ba? Nanay, ngayon din, dalhin mo silang dalawa pabalik. Aray, mahina ang puso ko, kaya kailangan kong magretiro sa bundok. Ang adoption papers ni Tangbao at Tuanbao ay tapos na. Ngayon, sila na ang mga anak mo. Ikaw na ang bahala. Ano? Ikaw? Oy! Uulitin ko, hindi ako ang tatay ninyo. Siya, Daddy. Pumunta ka, bumili ka ng ilang damit para sa kanila. Ano ba yung suot nila? Mukhang basahan. Opo. Nabili ko na po ang mga damit. Young miss, young master, subukan natin kung sakto sa inyo. Tara na. Daddy, maganda ba? Salamat, Daddy. Salamat, Daddy. Gusto rin namin si Daddy. Gusto rin ni Tuanbao si daddy. Daddy, Ano? gusto naming matulog kasama si Daddy. Hindi pwede. Kayo ng dalawa. Sa children's room kayo matulog. Mula pagkabata, wala kaming tatay sina Tangbao at Tuanbao.
Parang damo ang batang walang ama. Tuwing nakikita ni Tuan Bao na may tatay na nagpapatulog sa ibang bata, gusto rin niya ng sarili niyang daddy. Sige na, sige na. Wow! Magandang umaga, tatay. Kain tayo ng one, 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 one. Tatay, sabi ni Lola, kaya mong pakainin kami ng busog palagi. Totoo ba yan? Ang dalawang batang ito, ganito ba kahirap ang buhay nila? Hindi kaya dati, hindi pa kayo busog sa pagkain? Pwede. Yehey, salamat tatay. Tama nga si Lola, kaya mong pakainin kami ng busog sa bawat kainan. Hindi nga kami niloko ni Lola! Hindi kaya kayo ang dahilan kung bakit naubos ang pera sa bahay, kaya kayo pinalayas? Oo, tatay, ang talino mo. Tatay, bakit ka laging nakaupo sa wheelchair? Bakit hindi ka tumayo at maglakad? Ako. May sakit ako. May sakit? Pero ang mga binti mo, tatay, hindi naman sakit yun. Ano ba alam ng mga bata? Kumain na lang kayo ng maayos. Nakikita ko, ang mga binti mo, tatay, hindi sakit. Binabalot sila ng masamang enerhiya, kaya hindi ka makakatayo. Ano? Ano ang nakikita ninyo? Daddy, nakalimutan mo. Ako at si ate ay mga batang manggagamot. Makikita namin ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Oo, Daddy, ang mga binti mo ay talagang napapaligiran ng masamang hangin, kaya hindi ka makakatayo. Huwag mag-usap ng mga di karaniwang bagay. Mga bata pa kayo, huwag kayong maging masyadong supernatural. Maniwala kayo sa siyensya. Presidente Jiang, handa na. Maaari na tayong umalis. Daddy, saan ka pupunta? Magtatrabaho. Gusto rin naming sumama. Pakiusap na. Ay! Nakakainis talaga kayo dalawang batang ito. Magbihis kayo. Sige, Daddy. Hintayin mo ako. Punta muna tayo sa opisina ko. Ang masamang hangin dito ay masyadong malakas. At sa mga binti ni Daddy ay pareho lang. Mukhang Daddy ay binabantayan ng masamang tao. Tutulungan natin si Daddy para mapatalsik ang masamang tao. Hindi natin papayagan si Daddy na maapi. Oh, May meeting ako ngayon. Dito lang kayo magpakabuti. Huwag kayong mag-aliw. Babalik ako pagkatapos ng meeting. Narinig mo? narinig. Tara. Ang pintong ito parang kakaiba. Halika. Ate, ito ay Lucky Charm. Ito puro masamang hangin. Ang pinanggalingan ay dapat malapit lang. Hindi pwede. Hindi dapat ang daddy na tagapagpakain natin ay magkaproblema. Mga walang silbi ba? Isang grupo.
Ano ang ginagawa ng kumpanya para sa inyo? Ang economic points ngayong buwan, kumpara sa nakaraang buwan, ay mas mababa ng 20%. Presidente Jiang, may problema. Ang mga bata ay nawala. Her. Ano? Dito na ang yin-yang pormasyon, sentro. Ang buong kumpanya ay puno ng masamang enerhiya. Tanging dito lang nagniningning ang gintong liwanag. Patuloy na dumadaloy ang magandang kapalaran. Oh, pasok tayo at tingnan. Hi, Papa. Papa, hindi namin sinasadya. Magiging epektibo ba ang pagmamakaawa? Sinabi ko na ba na hindi dapat magtakbo ng walang permiso? Hindi kami nagtakbo ng walang direksyon. Nahanap namin ang pinagmulan ng masamang enerhiya sa iyong binti. Ikaw ay binigyan ng yin-yang pormasyon. Anong yin-yang pormasyon? Sa simpleng salita, ito ay paglipat ng kapalaran. Ang iyong magandang kapalaran ay ililipat sa katawan ng ibang tao. Ang lugar na pinuntahan namin kanina, ito ang pinagmulan ng masamang enerhiya. Kapag nabasag ang pormasyon, ang binti ng Papa ay gagaling. Mga bata, huwag magsabi ng walang basihan. Anong masamang enerhiya? Anong yin-yang pormasyon? Saan ninyo natutunan ang mga ito? Ang binti ko, kahit hanapin ang lahat ng magaling na doktor, hindi gumagaling. Ang binti ko, kahit hanapin ang lahat ng magaling na doktor, hindi gumagaling. Papa, hindi kami nagbibiro. Ang paggamit ng ganitong pormasyon ay tiyak na may relasyon sa dugo sa Papa at ang buong gusali. Tanging ang opisina lang, nagniningning ng masayang gintong liwanag. Kung hindi naniniwala ang Papa, sumama kayo sa amin. Tangbaw at Tuanbaw. Tiyak na makakapagpagaling ng binti ng Papa. Ay, kayo. Ang opisina kanina. Ito ay ng aking pinsan, Jiang Yunji. Siyang tunay na may relasyon sa dugo sa akin. Pero ang Tangbaw at Tuanbaw, paano nila nalaman? Talaga bang makakaya nila? Pagalingin ang binti ko? Papa, dali! Bakit mo ako dinala dito? Pagbasag ng langit at lupa malinis at walang bahid, linisin ang alikabok. Ibalik ang aking ningning. Tangbaw, Tuanbaw, kayo. Nakatayo ako. Tuanbaw, Tangbaw. Nakatayo ako. Ako. Talaga nga, nag-asa pa ako sa dalawang bata na makakapagpagaling ng paa ko. Papa, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang paa mo ay hindi pa makakapagtayo ng tuluyan dahil sa masamang enerhiya. Hindi pa nawawala, ginamit ko lang ang masaganang enerhiya dito para pansamantalang makapagtayo ka. Hindi dapat matagal dito. Papa, mas mabuti kang umalis agad? Bakit hindi dapat matagal dito? Hindi ba sinabi ninyo dito? Puno ng masaganang enerhiya. Dahil ang masaganang enerhiya dito ay ninakaw. Kapag matagal dito, babawi ito. Kaya Jiang Yunji, gusto akong saktan. Hindi rin sigurado. Ang yin-yang array ay komplikado, pero talagang kaya niya. Ipalit ang kapalaran ng dalawang tao, pero pansamantala lang. Pagkatapos, magdaranas ng matinding bawi. Kaya sa palagay ko, Sinabi mo na Jiang Yunji. Hindi alam ang bagay na ito. Maaaring ginamit siya. Ang komplikado. Daddy, umalis ka na. Ako at Tuanbaw ay narito para pag-aralan ito. Pagkatapos, sabay tayong uuwi. Mag-ingat kayo. Kung may problema, tawagin mo ako. Sir. Tara.
Langit, lupa, dilim, dilaw, yin at yang, nagbabago. Ang espiritu, likas na galing sa langit. Lahat ng bagay, may buhay. Batang pakialamera. Habang hindi pa ako nagpapakita ng lakas, umalis ka na. Ikaw ang masamang tao na gumawa ng yin-yang aray. Ngayon, talagang huhuli ko kayo, para ipaghiganti ang daddy. Batang walang alam sa sariling kakayahan. 5 kidlat, tamang paraan. Parusa ng langit sa mga masasama. Isang malakas na kidlat. Lahat ng multo mawawala. Ulap at hamog, nakakabulat, hindi malaman ang totoo. Ang lupa'y magkakaugnay, lahat ng problema, mawaw. Tang Bao, Tuan Bao. Daddy, huwag kang lumapit. Tuan Bao, Tang Bao, kumusta na kayo? Daddy, okay lang ako. Daddy, okay din si Tuan Bao. Sinira mo ang malaking plano ko, edi sabay tayong mamatay. Hindi ka naming papayagan na saktan ng daddy namin. Hinding-hindi. Sala sa lupa, gapos. Walang sino mang pwedeng manakit sa tatay ko. Bilis, umalis ka diyan. Delikado. Utos ng Yuching, kidlat ng langit pumutok sa kalawakan. Mabilis, tulad ng utos. Sumpa ng kidlat ng langit. Paano ito nangyari? Swertihin kayo. Ang pulang ibon, dumura ng apoy. Apoy na napakataas. Masamang hangin, umuusok. Bumalik ang kasamaan sa pinagmulan. Kumusta? Okay lang ba kayo? Daddy, kami ay palaging sasamahan ka. Tang Bao, Tuan Bao. Bilis, may tumawag ng ambulansya. Gising na. May nararamdaman kang sakit? Daddy, okay lang kami. Daddy, nahihilo lang kami dahil sa pagkahina. Ngayon, nabasag na ang yin-yang array. Ang mga gumawa ng masama sa daddy ay tatamaan ng evil energy at magkakaroon ng bad luck. Sino ang nag-utos sa inyo na harangan ako? Alam ba ninyo kung gaano kadelikado noon? Tang Bao at Tuan Bao ay may master at kuya lang mula pagkabata. Pagbaba sa bundok may daddy at grandma lang din kami. Kayong dalawa ang buong mundo ng Tang Bao at Tuan Bao. Ang mga taong nabuti sa Tang Bao at Tuan Bao at Tang Bao ay dapat protektahan ng daddy at grandma. Sa susunod, hindi na dapat ganito. Ako ang adult na kayang protektahan ang sarili. At kayang protektahan kayo. Ang sinasabi ng daddy ay gusto niya ang Tang Bao at Tuan Bao. Ako, Gusto rin namin ng daddy. Super, super, super gusto. gusto. Tuan Bao, Tang Bao. Ay, mga mahal ko, ano ang nangyari? Natakot ako para kay Lola. Lola, okay lang kami. Kaunting sugat lang. Okay lang kung okay. Okay lang kung okay. Payan, walang utang na loob. Isang araw lang na pinagkatiwalaan ko sa'yo ang Tang Bao at Tuan Bao. Dinala mo sila sa ospital. Kasalanan ko ito. Sigurado ako, hindi na mauulit. Lola, hindi kasalanan ni daddy. Si daddy ang pinakamagaling na daddy sa buong mundo. Ay, isang araw lang. Alam na kung paano ipagtanggol ang daddy. Mukhang ako, Lola. Ayaw na sa akin. Lola, ikaw ang pinakamapagmahal, pinakamabait, pinakamaganda, at pinakamahal sa amin sa buong mundo. Kami at Lola, pinakamaganda ang samahan. Ay, haha! Mga matalinong bata kayo. Sumama kayo sa Lola sa bahay, okay? Naghanda ako, Lola, ng maraming masasarap. Sumama kami sa daddy. Tutulungan si daddy sa mga masasama. Pagagaling ang paa ni daddy. Tang Bao at Tuan Bao. Pagagaling ang paa ni Payan.
Payan. Baka nga ang binti mo ay gumaling at makakatayo ka. Inay, biro lang yan ng mga bata. Huwag na po kayong maniwala. Ang binti kong ito, kahit na maraming sikat na doktor ay wala ring nagawa. At saka, 5 pa lang taong gulang sila. Ay, tama ka. Ako kasi ay masyadong nagmamadali. Naniniwala si Lola sa amin. Kaya namin pagalingin ang binti ni Daddy. Naniniwala si Lola. Naniniwala si Lola. Oh, naalala ko, Payan. Sa makalawa, magkakaroon ng isang charity auction ang Pamilya G. Natanggap na natin ang imbitasyon. Sabi nila, ang item na i-auction ay gawa sa pinakamahalagang dugo ni Master Yukong, ang Phoenix Jade. Sabi nila, kapag inilagay sa bahay, nakakapagdala ito ng kapayapaan at kalusugan at mahabang buhay. Ano yung auction? Masaya ba yun? Ang auction? Sobrang masaya. Sa makalawa, papuntahin natin si Daddy para dalhin kayong dalawa, okay? Sino ang naglagay ng mesa rito? Palitan ninyo lahat ya. Sirang upuan, basura ang kalidad. Kayong lahat ay nambubugbog sa akin. Uuwi ako, hahanap ko ang nanay ko. Pinsan, hindi pa bagong taon. Hindi mo kailangang magbigay ng malaking paggalang. Ikaw ba ang gumawa nito? Hindi ako. Hemp. Masamang tao. Pinabayaan siyang mambugbog sa Daddy. Ngayon, binalikan siya ng masamang aura. Karapat-dapat siya. Huwag mo siyang pansinin. Magsisimula na ang auction. Hanapin natin ang ating mga lugar. Oh, Hindi ba siya ang President Jiang ng Jiang Group? Ang twin sa tabi niya ay Narinig ko, President Jiang ilang taon na ang nakalipas, na wala ang isang twin. Pero, hindi rin narinig. Balita na nakita. oo nga. Kuya, kahit wala kang successor, hindi mo dapat basta-basta kumuha ng tao para magpanggap bilang dugo ng Jiang family. Ito ay personal na bagay ko. Hindi kailangan ng outsiders ang mag-alala. Jiang Payan, huwag kang masyadong magyabang. Kapag nakakuha ako ng iyong luck, ang lahat ng meron ka ngayon ay akin lahat. Maligayang pagdating sa lahat na inorganisa ng Pamilya G sa subasta para sa kawang gawa. Ang subastang ito ay may 3 bagay na isa subasta. At ang isa sa mga ito ay ang pinakahihintay ng lahat. Ang Phoenix Jade. At may 2 pang misteryosong bagay na isa subasta. At ngayong araw, ang lahat ng kita mula sa pagbibiding ay buong-buo naming idodonasyon sa mga institusyon ng kawang gawa. Ngayon naman ipinapahayag ko ang formal na pagsisimula ng subasta. Ang bagay para sa round na ito ay si Master Yukong, na gawa sa kanyang puso at kaluluwa noong nabubuhay pa ang Phoenix Jade na kanyang nilikha. Naniniwala ako na marami sa inyo ay narito para dito. Ang panimulang presyo ay 5 milyon. Ito na ang maalamat na Phoenix Jade, nagdudulot ng kapayapaan at kayamanan sa bahay. Kailangan kong makuha ito. 5,500,000. Ako ay mag-aalok ng 6 na milyon. 30 milyon. 30 milyon. Sino ang makakabayad ng ganoong halaga? Kahit na ito ay gawa ni Master Yukong, isang kayamanan na gawa sa kanyang puso at dugo, hindi ito nagkakahalaga ng 30 milyon. Ako ay mag-aalok ng 40 milyon. 45 milyon. Kuya, sinasabayan mo ako? Ang batong ito, ang mas mataas ang bid ang mananalo. At para naman sa kawang gawa ito, hindi naman siguro ang ilang milyon lang ay hindi mo kayang bayaran. Paano naman mangyayari yon? Bibidahan ko. 45 milyon at 550,000. ang masamang bagay na ito ay karapat-dapat sa 40 milyon? Hindi natin dapat hayaan na maging tanga ang tatay naming sugar daddy. Tatay, may problema ang batong ito. Galing ito sa libingan. Huwag mong bilhin. Masyadong mabigat ang negatibong enerhiya. Hindi lang ito makakatulong sa bahay. Makakasama pa ito at magdudulot ng pagkawasak at kamatayan. Paano mo nalaman yan? Nako,
Tatay, nakalimutan mo na naman. Nakikita namin ni ate ang masamang enerhiya. Kayong dalawa. Sige, na. Mag-ingat kayo. Roger, Siguradong matatapos namin ang trabaho. Tito, wala ka na bang pera para magtaas ng bid? Okay lang yan. Mayaman ang tatay namin. Kapag nabili na namin ito, pumunta ka na lang sa bahay namin para tingnan. Sinong nagsabing wala akong pera? Bibidahan ko ng 50 milyon. Ako, 50 milyon. Talagang angka ng Jiang. Ganito kalaki ang alok agad. Oo nga. Parang walang hirap. 50 milyon agad. Hihi. 55 milyon. Sir, may pera pa ba kayo? Gusto mo bang lumuhod at humingi sa daddy ko? Papautang ko sa'yo si daddy? Ikaw? Hindi na kailangan. Kahit maghirap ako. Gagawin ko lahat para mabili ang Phoenix Jade. 100 milyon. 100 milyon. Hindi na ako magtataas. Maaari mong magpalo ng martilyo. Ikaw talaga. Bakit nang insulto siya sa daddy? Niloko mo ako. Binabati kita, Mr. Jiang. Sa halagang 100 milyon, nakakuha ng Phoenix Jade. Hoy, cute. Hinahamon mo ako? Hindi tama yung ginagawa ninyong. Mambubuli. Pasensya na po, tito. Akala ko sasaktan mo ako. Jiang Yunji, ang anak ko, hindi mo pwedeng apihin. Si Manager Jiang kaya, baka naman para lang. Pataasin ang presyo. Pera talagang. Ayaw niyang bilhin. Ano ba yan? Malisyoso naman yung pagbid niya. Wala akong ganon. Gusto ko talagang bilhin. Sobrang saya ko lang kasi. Mr. Jiang, pakiakyat po sa stage. Masamang tao! Gusto mong magpalit ng swerte. Ngayon binalik sa'yo ang masamang enerhiya. Serves you right. Gee. Di ba ninyo nakikita na nasugatan si Manager Jiang? Bakit di ninyo tulungan si Manager Jiang? Opo. Umalis ka dyan. May masamang balak yan. Kunin mo na. Binabati kita, Manager Jiang. Nakuha mo ang unang premyo ngayong araw. Ang swerte mo talaga. Gusto mo ba itong swerte? Sa auction ngayong araw, may 2 pang item. Ang 2 item na ito, kailangan munang ma-auction bago buksan. Ano? Kailangan munang mabili bago buksan. Paano kung ang laman ay walang kwenta? Tama, sino ba ang nakakaalam kung ano ang nasa loob? Mga mahal na bisita, manatiling kalmado. Ang 2 kahon na ito ay nagmula sa lumubog na Titanic. Ang Titanic. Iyon ay isang misteryosong at napakayamang barko. Ito. Pero ang Titanic ay lumubog na 100 taon na ang nakalipat. Paano posible na? May nahukay na bagay? Ang 2 kahon na ito ay kakakita pa lang ng mga Deep Sea Explorer. Para maprotektahan ng mga item, ang bumili lamang nito ang maaaring magbukas. Daddy, bilhin natin yung kahon. Nakita nyo ba yung kahon na kahoy at kung ano ang nasa loob? Wala naman. Tatay, nakakapagod mag-x-ray vision. Bakit nyo gustong bilhin yon? Dahil sabi ng aming guro, kapag may kakaiba, May multo. ang normal na kahoy kapag nababad sa dagat, dapat bulok na. Pero itong kahon na to buo pa rin. Kahit na hindi namin makita kung ano ang nasa loob. Ramdam namin na ang kahon ay nababalot ng napakalakas na espiritu. Talagang yung mga batang galing bundok, hindi talaga presentable. Kung gusto nyo, siguradong hindi ko hahayaan na makuha nyo. Parehong kahon, akin na.
Una, itong kahoy na kahon. Opening bid, 500,000. Isang sirang kahong kahoy na nabasa sa tubig, 500,000 pa ang presyo? 55,000. 20 milyon. Nababaliw ka na ba? 20 milyon? 20 milyon at 1 piso. Magpapailaw ng parol. Nababaliw na ba si Jijiang? Para lang sa isang sirang kahon, nagpapailaw pa ng parol? Kuya, kahit na angkan natin ang pinakamayaman, hindi naman kailangan para lang sa isang sirang kahon. Ay magpailaw ng parol. Hindi yan sirang kahon. Mas mabuti kaysa sa wild chicken na binili mo kanina. Mas maganda talaga. Kung gusto ni Tang Bao at Wan Bao ang kahon, kahit ano ang laman nito, ako ay sa ngalan ng 2 bata, sa charity magdonasyon ng 1 bilyon. Wow! Si Mr. Jiang Peiyan ay nag-light the sky lantern. Mayroon bang magtataas ng presyo ngayon? Kung wala, ang item na ito ay mapupunta sa Mr. Jiang Peiyan na sold! Congratulations, Mr. Jiang Peiyan, sa pagkuha ng kahon. Mr. Jiang, pakiusap, magdala ng tao para dalhin ang kahon. Sandali lang. Ang isa pang gintong kahon hindi pa nabibili, di ba? Sandali. Pagkatapos ng bidding sa kahon na iyon, buksan natin pareho. Para makita nating lahat. Ang laman. Ang kahon na. Wooden kahon na may light the sky lantern. Oo nga, ang lahat dito ay invited at verified. May karapatan din kami malaman. Ang kahon na ito ay nabili na ni Mr. Jiang Peiyan na depende pa rin sa gusto ng may-ari. Tang Bao, Tuan Bao, gusto mo bang buksan para makita ng lahat? Oh, pwede namin. Sige, pasalamatan natin Mr. Jiang at ang mga bata. Kaya, pagkatapos ng auction, bubuksan natin ang kahon para sa lahat. Sunod, bibidahan natin ang gintong kahon. Starting price, 6 million. Ang kahon na ito, kung purong ginto ito, base sa presyo ng ginto ngayon, ang kahon lang ay higit pa sa 6 million. Ako, 6.5 million. Ako, 7 milyon. 50 milyon. Ang kahon na ginto. Gusto mo ba ito? Ayaw namin sa mga bagay na pangkaraniwan. Ayaw. Pangkaraniwan. Ang kahon na ginto walang kahit anong espiritu bagay ng mundo walang interes. Huwag kang mag-alala, Daddy. Hindi kami magpapalugi sa iyo. Ano man ang laman, walang problema. Hindi naman mahal. Masaya lang kayo. Daddy, sigurado ako na makakakuha ako ng magandang bagay. Congratulations, Mr. Jiang Yunji, 50 million para sa kahon na ginto. Host, dahil ang kahon na ginto ay nabili ko na. Kaya ngayon, ang 2 kahon ay pwede na buksan. Siyempre kaya, ang mga bumili ng kahon 2 VIP ay magbukas ng kahon. Gusto mo bang pumunta? Daddy, Hindi pa kami nakabukas ng ganitong kahon, Daddy. Si. Papa, Sige na. Para sa inyo naman talaga yan. Ang bait-bait mo, Papa. salamat Papa. Hoy, mga bata. Mamaya, huwag kayong umiyak at hanapin si Papa. Tara, buksan natin at tingnan natin. Kung kaninong kahon ang may lamang basura, hindi pa sigurado yan. Sige, pagdating ng panahon, huwag ninyong sabihing inaapi ko kayo. Ngayon, anyayahan natin ang bumili na magbukas ng kahon. Wow! Daddy, sabi ko sa'yo, dapat maniwala ka sa amin. Tingnan mo ang mga nabuksan namin. Ilang kayamanan. Tang Bao, Tuan Bao, ang galing ninyo talaga. Di. Ito, paano posible to? Gumastos ako ng 50 milyon, tapos ang nabuksan ko lang ay ganitong mga basura. Ito, ang Purple Cloud Treasure Cauldron. Ito ang matagal nang nawala na kayang gumawa ng gamot na bumubuhay sa patay at nagpapalago ng laman sa buto na cauldron. Kung gayon, ito ay isang napakabihirang kayamanan. Alamat lang yan. Kung talagang napakagaling nito, wala pa akong narinig na sino man na nabuhay muli. Hindi ko inaasahang na-unlock natin ang pinakamagandang cauldron Ngayon ang pa ni Daddy at ang puso ni Lola. ay magagamot na. Mutated Dust Pearl. Heart of the Ocean. Magagandang klase. Liuli Bracelet. Royal Brooch.
Bracelet na gawa sa glazed pottery. Ay, royal brooch. Royal brooch. Napakaganda. Napakaganda. Nako, ang Muchenjo lang. Mahal na mahal na. Hindi lang ito simpleng halaga ng ginto. Hindi kayang pantayan. Ang mga ito ay mga bagay na matagal nang nawala. Swerte talaga si Boss Jang. Napili niya ang kahon na may napakagandang bagay. Ang dalawang kahon ay malamang galing sa mga maharlika ng Europa. Kung hindi ako nagkakamali, kasama sa mga ito ang mga bagay ng royal family ng Europa na nakuha mula sa mga magnanakaw ng libingan. Magnanakaw ng libingan. Mga traidor na dapat mamatay. Akala ko mga bagay lang nakasama sa libingan Hindi. Ang mga ito ay mas katulad ng mga kayamanan ng malalaking pamilya. na itinago. Ang phoenix mo, Ay mas katulad ng mga bagay. nakasama sa libingan ng lulan. Hoy, matanda, sino ka ba? Siya ang dakilang eksperto na inimbitahan namin, si Ginoong Kong. Isa siyang dalubhasa sa pagkilala ng mga antigo. Totoo nga ang sinabi ni Tang Bao. Ito ay kasamang libing. Nakikita ba talaga nila? Ang jade na phoenix na ito ay kasamang libing pala. EWWW. Kaya pala parang ang dilim. Kapag tinitignan, Ang bagay na ito, nakakaswerteng swerte. Kahit ibigay ng libre, ayaw ng tao. Naku, itong si Jiang Yunji, gumastos ng 150 million, tapos basura lang pala ang binili. Hindi ba't ikaw ang eksperto sa larangang ito? Tingnan mo nga, Sa loob nito, siguradong may mahalagang bagay pa. Bilis, hanapin mo ng mabuti para sa akin. Sa kahon mong ito wala ni isang bagay na may halaga. Tingnan mo ang damit na ito. Magaspang na tela, sira-sira na. Talagang walang kwenta na basahan. Ang ilimpang milyon ko! Itong kahon? Ginto naman siguro ang kahon na ito. At saka, malamang ginamit din ito ng mga maharlika. Hoy, itong kahon. Ginto ang pagkakapintura. Base sa estilo, mga modernong panahon lang ito. Pangkaraniwang tao lang ang gumawa. Ako, 150 milyon ang ginastos ko para lang sa mga basurang ito. Kung malaman ito ng tatay ko, palayasin ako sa bahay. Daddy, yung Lilac Cloud Treasure Cauldron, ingatan mo talaga. Cauldron para sa pills? Hindi ba't chismis lang iyon? Totoo ang chismis. Sa pagkakaroon ng cauldron na ito, ang oras sa paggawa ng gamot, bababa ng kalahati. Ang bisa ay kasing lakas ng 20 cauldron. Para magamot ang binti ni Daddy at ang puso ni Lola. Para gamutin tayo. Ang paggaling ay mabagal. Lalo na ang binti ni Daddy, na matagal nang sinaktan ng masasamang tao. Kung gagamutin, matagal na panahon ang kailangan. Pero ngayon, may bagong gamit tayo. Mas mabilis na ang oras. Basta gusto ito ni Tang Bao at Tuan Bao, itago natin. Kahit walang silbi, okay lang. Huwag kang mag-alala, Daddy. Ang mga bagay na pinipili ni ate walang palpak. Boss Jiang, si Boss Fu bilang host, nasa private room sa itaas. Dapat ba tayong bumati? May proyekto tayo sa susunod. Kung makikipagtulungan tayo sa Fu Group, doble ang resulta. Ang Fu Group, hindi sila nakikipagtulungan sa mga kumpanya sa Jiangcheng. At saka, si Fuan ay hindi madaling kausap. Paano kung nagbago ang isip niya? Tara na, sa tamang pagkakataon, dapat nga tayong bumati. Tang Bao, Tuan Bao, pupunta tayo sa itaas para bumati sa isang tito. Tapos, kakain na tayo. Okay ba? Okay. Boss Fu, matagal na tayong hindi nagkita. Totoo, matagal na. Pero may urgent akong lakad ngayon. Kailangan ko munang umalis. Tito, kailangan mong pumunta sa ospital. Nasa panganib ang asawa at anak mo. Ano ang sinasabi mo? Noong papasok ka, nakita ko sa ulo mo may isang liwanag at madilim na aura. Pero ang madilim na aura, nalamon na ang liwanag. Ito ay senyales na malapit na ang sakuna sa iyo. Nagpalabas ako ng hula para sa iyo. Ang hula ay nagpapahiwatig. Ang asawa at anak mo ay nasa peligro ngayon. Nasa ospital sila, hindi sa bahay. Pasensya na po, Mr. Fu. Ang Tang Bao at Tuan Bao, kadalasan mahilig magsalita ng mga mystical na bagay. Mga bata, walang filter. Huwag po ninyong pansinin. Ang mga bata ngayon, nakakaintindi ng mga ganitong bagay. Pero Tang Bao at Tuan Bao, mali ang hula nila. Tito, kahit may asawa ako, wala akong anak. Talaga? Wala kang anak? Meron! Nasa tiyan lang, hindi pa isinisilang. Bata, tito, hindi lang ngayon.
Wala akong anak. Posible hindi na ako magkakaroon pa sa buong buhay ko. Naaksidente ako dati na bago ang pundasyon. Kaya ay, Pasensya na po, Boss Fu, Tang Bao, Tuan Bao. Mag-apologize kayo. Mag-apologize kayo. walang problema. Mga bata lang. May mabuting intensyon din. Pero, ang asawa mo talagang buntis. Hindi ka pa natatapos. Boss Fu, kung wala kang ibang bagay, aalis na kami. Ang hirap dalhin ng mga matatanda. Tito, may tao ba na nagsabi sa'yo na ang tumutuloy sa bahay mo na babae ay nahulog sa hagdan at hindi na gumagalaw kaya dapat kang bumalik agad? Paano mo nalaman ang bagay na ito? Hindi ko sinabi sa ibang tao. Sinabi ng hula, ano ang relasyon mo sa babae sa bahay? Sinabi ng hula, ang babae ay hindi asawa mo. Haha. Paano siya magiging asawa ko? Siya ay Zhang Xiaoro. Magkasama kami mula pagkabata. Nagkaroon ng problema sa pamilya niya, walang matuluyan, kaya tumuloy sa bahay ko. Kapag may asawa ang lalaki, pwede pa bang tumuloy ang ibang babae sa bahay? Ito itinuring ko siya bilang tunay na kapatid. Nakita ko siyang kahabag-habag, kaya Pero ang sitwasyon ngayon ang asawa mo ang nahulog sa hagdan. At siya ay tinulak ng tunay na kapatid. pero wala sa bahay ang asawa ko ngayon eh. Pero ang nakuha namin sa pagkalkula, ayos lang yung masamang tita. Mas delikado pa nga ang asawa mo. Nagkukunwari ngayon yung masamang tita na may sakit. Gusto kang makita. Sabi niya, asawa mo raw ang nagtulak sa kanya. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka para itanong. Hello? Kuya Fu, Huwag mong sisihin si ate. Nabigla lang siya noon. kaya niya ako itinulak. Natatakot na ako ngayon. Pwede ba samahan mo ako? Totoo nga pala, tulad ng sinabi nila. Kuya Fu! Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Hindi naman ako manggagamot. At saka, dahil ayaw sa'yo ng asawa ko, umalis ka na ngayon dito. Hoy, Fu, Daddy, kain na tayo. Hello? Ginoong Jiang, narinig ko na may proyekto ang Jiang Group na gustong makipagtulungan sa amin, sa Fu Group, tungkol sa kontrata. Papadala ko na agad sa assistant ko. Kung walang problema, pipirma na tayo. Ginoong Fu. Ano to? Ako, talagang hindi ako nakikipagtulungan sa ibang kumpanya sa Jiangcheng. Pero kung wala yung dalawang batang yun mo, baka malaking gulo ang mangyari sa pamilya ko. Ituring mo na lang itong pasasalamat ko. Sige, magandang pakikipagtulungan sa atin. Magandang pakikipagtulungan. Ang kuripot naman ni Ginoong Fu. Hindi ba't 20 milyon ang sabi? Bakit piso na lang? Hey, Kinolekta na naman ng Ancestral Master ang pera. Sa bulsa ko. 2 piso na lang ang natitira. Ni isang mangkok ng noodles ay hindi ko mabili. Paano kayo? 2 piso na lang ang natitira. Hindi ba't si Lola noon ay binigyan kayo ng 20 milyon bilang allowance? Dahil ipinanganak akong mahirap at kulang sa pera ang aking kapalaran. Ako at ang aking kapatid ay hindi kayang mag-ipon ng pera. Ang huling pera ay kinukuha lang ng Ancestral Master para ipagpalit sa mga mabubuting gawa. Gusto kong mag-ipon ng maraming mabubuting gawa para maibalik sa gintong katawan ang Ancestral Master. Ako at ang aking ate ay gustong baguhin ang aming kapalaran. Tuan Bao, Tang Bao, dumating na si Lola. Ma, bakit ka na pa rito? Pumunta ako para sabihin sa'yo yung doktor na bihasa sa paggamot ng binti na hanap na. Yung maliit na doktor dati? Yung guro ng maliit na doktor. Kaya nga, hiniling ko sa maestro na bumaba para gamutin ka. Magagamot din natin ang binti ni Daddy. Ay, sis! Kaya tayo sabay-sabay magpapagamot. Oo nga pala. Sa auction, anong nabili ninyo? Lola, ito po ang Star of the Ocean. Ito'y espesyal kong dinala para sa inyo. Oh, talaga ba? Dati po, nakita namin sa kwarto ni Lola ang daming makinang na bagay. Gusto po ba ito ni Lola? Oo, gusto ko. Gusto na gusto ng Lola ang regalo ng aking mga apo. Sobrang gusto ng Lola. Ang aking mga apo ang pinakamagagandang apo sa buong mundo. Si Lola rin ang pinakamabuting lola sa buong mundo. Ay, mabuti naman lahat. Ay, muntik ko nang makalimutan ng binti ni Daddy. Kanina pa ako nag-e-eksperimento sa pugon. Daddy, mauuna na po kami sa kwarto. Si. Dahan-dahan, baka kayo mahulog. Kung sana, nandito pa rin yung dalawang bata ay mabuti sana. Kahit hindi natin sila matagpuan, si Tang Bao at Tuan Bao ay mga anak ko.
Hangbao, Tuanbao. Ano ang kailangan ninyo sa inyong guro? Guro, nitong mga nakaraang araw, nagsagawa kami ng mabubuting gawa. Kumita pa kami ng napakaraming pera. Tingnan mo kung si amang tagapagtatag ay nabawi na kahit kaunti. Ito, ang inyong guro ay nakita na ito. Sa maikling panahon lamang, si amang tagapagtatag ay nakabawi na ng 2 braso. Kailangan pa ninyong magsumikap. Ang pagbabalik ng gintong katawan ng amang tagapagtatag ay malapit na. Huwag kayong mag-alala, guro at amang tagapagtatag. Sisiguraduhin kong mag-iipon ng mabuting kapalaran. Tangbao, Tuanbao, nakarating ba kayo ng anumang bakas ng inyong tunay na mga magulang? Hindi pa namin nakikita ang aming tunay na mga magulang. Pero nakakita kami ng bagong tatay at lola. Sila ang nagpapakain kina Tangbao at Tuanbao ng busog sa bawat pagkain. Dinadala pa nila kami ni Tangbao at Tuanbao para maglibot. Napakabait nila. Mabuti naman. Makakapanatag na ang loob ko. Paalam. Kailangan na nating magmadaling gumawa ng gamot para magamot sina tatay at lola. Tangbao, Tuanbao. Naku, 5 araw na ito. Ang 2 batang ito, hindi pa lumalabas. Ma, wag muna kayong mag-alala. Tangbao, Tuanbao, ito si tatay at lola. Buksan ninyo ang pinto. Tangbao, Tuanbao, 5 araw na. Masasaktan sila kung hindi kakain. Ma, umusog ka. Halika. Susubukan kong sirain ang pinto. Tapos na ang paggawa ng gamot. Lola, Daddy, anong ginagawa ninyo rito? Tangbao, Tuanbao, 5 araw na kayong hindi lumalabas ng kwarto. 5 araw na kayong hindi lumalabas ng kwarto. Nag-aalala na kami. Paumanhin, Lola. Sobrang naging abala kami sa paggawa ng gamot, kaya hindi namin namalayan ang oras. Lola, ito ang haksindan, gamot sa puso. Daddy, eto naman ang guyuandan, gamot sa pagpapanumbalik. Inumin mo ito, mawawala na ang masamang enerhiya sa'yo at makakatayo ka na ng tuluyan. Haksindan, gamot sa puso? Ito ba yung binigay nyo sa akin dati nang may sakit ako? Ito ba yung binigay nyo sa akin dati nang may sakit ako? Ito ba yung gamot na yon? Pero mas malakas na bersyon ito. Lola, kung iinumin mo ito ng ilang panahon, hindi na ito babalik. Ma, paano mo basta-basta iinumin ang gamot na to? Ay nako, gamot ito mula sa aking mga apo. Kahit lason pa yan, iinumin ko pa rin. Daddy, maniwala ka sa amin. Inumin mo na. Sige, naniniwala ako sa inyo. Daddy, kumusta pakiramdam mo? Medyo mainit. Oh, Ito, baka gumagana na ang gamot? Tumayo ka. Subukan mong tumayo. Lola, ang binti ni Daddy, matagal na itong sinisira ng masamang enerhiya. Para gumaling ito, kailangan pang maghintay hanggang sa tuluyang mabiktima ng kanyang sariling masamang gawa si Jiang Yunji. Kailangang mabiktima siya? Gaano katagal pa yon? 1 buwan. 1 buwan lang? Ay ha 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 Tangbao, Tuanbao kayong 2. Talaga nga, ang biyaya ng aming pamilya Jiang. Lolo, hindi mo ba sinabi, ang swerte ni Jiang Peiyan, lumipat sa akin. Alam mo ba kung gaano ako kamiserable nitong mga nakaraang araw? Ang 10 anak ko, hindi ko mga tunay na anak. Ang berong sombrero ko, halos 3 palapag na ang taas. Dahil, ang yinyang aray sa opisina mo, nadiskubre. Kung hindi, bakit si Jiang Peiyan sa auction ay tumutok sa iyo? Ano? Mahirap ngayon si Jiang Peiyan. Sa tabi niya, may 2 batang bihasa. Ako ang mag-iisip ng paraan para masolve siya. Umuwi ka muna. Si. Ang taong ito wala ring silbi kung mananatili. Hayaan mo siyang maging ang stepping stone sa landas ng tagumpay. Ma, bakit mo dinala sina Tangbao at Tuanbao sa ancestral house? Siyempre, para ipakilala sila sa mga ninuno ng pamilya Jiang. Dahil ngayon, mga Jiang na rin sila. Dapat nga isama sila sa family tree. Mas maalalahanin ka talaga, Ma. Oh, nga pala, darating din ang kuya mo dito sa ancestral house ngayon. Kuya ni Daddy? Katulad din ba siya ni Uncle Jiang Yunji? Hindi. Tangbao, yung kuya ko, anak siya ng kapatid ng lolo mo.
Marami siyang naitulong sa kumpanya. Simula nang magkasakit ako, siya ang naghanap ng mga doktor para gamutin ako. Napakabait niyang tao. Siya rin, katulad ni Tangbao at Tuanbao, naniniwala rin. Tara na, halika, bisitahin natin ang mga ninuno. Ate, giniginawa ko. Oh, saan ka giniginaw? Ang lamig. Bakit parang biglang naging malamig dito sa loob? Tangbao, Tuanbao, ito ang ancestral house ng pamilya Jiang. Ang ganda. Ang pamilya Jiang, laging pinapahalagahan ang ancestral house. Nitong mga nakaraang taon, nagpahanap pa kami ng eksperto sa Feng Shui. Kahit saan mo tingnan, mula sa layout hanggang sa kabuuang disenyo, sa paligid man, ito ang pinakamaganda. Ang kakaiba. Yung Feng Shui ng bahay na ito, parang hindi normal ang sobrang perpekto. Napakagandang bahay, pero napakalakas ng negative energy. May problema talaga. Huwag muna nating sabihin kay Daddy at Lola. Mamaya, ako at si Tuanbao, magtutulakan tayo para alamin ang dahilan. Tita, Pei-an, nandito na kayo. Xiao Kai, Kuya, Ito ang dalawang bata. Sila ang mga ampon ni Pei-an. Ang kukuto nila. Tangbao, Tuanbao, ito naman, ang tiyuhin ninyo. Siya kasi, interesado talaga rito. Ang ancestral house natin, ang tiyuhin ninyo ang nagpahanap ng lokasyon. Tita, pamilya tayong lahat. Ang mga ginagawa ko, wala namang dapat ipagmalaki. Tara, maupo na kayo. salamat kuya. Itong tiyuhin, kahit mukhang mabait, pero hindi ko alam kung bakit. Nang mahawakan niya ako, parang nangingilabot ako. Ang dalawang batang ito, parang pamilyar ang itsura. Ang masamang enerhiya, parang nakita ko na ito dati. Tita, narinig ko na ang binti ni Pei-an, hindi pa rin gumagaling. Wala rin akong magawa, kaya naghanap ako at nagdala ng isang estatwa ng Qilin. Ang Qilin ay may kapangyarihang magbigay blessing. Sana nga ay gumaling na ang binti ni Pei-an. Maraming salamat kuya. Nagabala ka pa. Sa Chiling, bakit may bitak? Kung hindi mo titignan ng mabuti, talagang hindi mo makikita. Siguro, sa proseso ng transportasyon, nabangga ng hindi sinasadya. Pero, ang nabasag na estatwa, kapag inilagay sa bahay, hindi lang hindi makakapagbigay ng blessings, magkakaroon pa ng negatibong epekto. Ate, tama ba ang sinasabi ko? Ay, tignan mo ako. Muntik na maging masama ang magandang intensyon. Ganito, papakuha ako ng isa pa sa ibang tao. Walang problema, Xiao Kai. Mabuti rin ang intensyon mo. Ang may sira na kilin, may masamang espiritu pa sa ibabaw. Kapag inilagay sa bahay, ang paa ni Daddy, malamang habang buhay, hindi nagagaling. Sa ibabaw ng bawat kasangkapan dito, may nakapulupot na masamang espiritu sa tamang pagkakaintindi. Hindi dapat ganito kalakas ang masamang espiritu, parang may something na patuloy na nagpapalabas ng masamang espiritu. Kung ganon, ang pinagmulan ng masamang espiritu, saan, nakuha ko? Divine eyes reveal heaven and earth connect. Hey, Hayaan mo ako na mahanap ka. Siguro si Daddy at sila tulog na. Ayun na, ito mismo yung bulaklak. Nasa gitna ng bahay nakatanim ang isang bulaklak. Sira ang dating ayos. Baligtad ang magandang kahulugan nito. Pero hindi ito mapapansin ng iba. Napakasama ng balak. Kidlat at Apoy, magsama kayo. Puksain ang masasama sa mundo. Mabilis, bilisan ninyo. Tapos na. Naku, masyado akong nagpakabagsik. Hey, dito sa bahay, si Tangbao at Tuanbao, paano sila nasaktan? Huwag kayong mag-alala, normal naman ang katawan ng dalawang bata, wala namang malubha. Pero ano? May problema ba? Pero pareho silang, may RH negative na dugo, at saka, allergy din silang dalawa sa penicillin. Ang mga katangiang ito, parehong-pareho sa, nawawalan si Miss Noanuan at si Young Master Anan. Ilang taon na ang nakalipas. Ano ang sinasabi mo? Ito. Ito, Nanay, ito. Magkamukhang magkamukha.
Si Tuan Bao at Tang Bao 5 taon at kalahati rin ang edad. Mga ulila rin sila. Ito. Hindi naman ito pagkakataon lang, di ba? Ito. Dalhin mo ito agad kay Pei-an para magpa-DNA test. Si Bilisan mo? Tang Bao, Tuan Bao. Paumanhin. Ako at ang kapatid ko nag-alala ka na naman dahil sa amin. Daddy, Ayos lang. Pero kayo, bakit kayo bigla na lang hinimatay? Daddy, kami lang ay napagod lang kaya nahilo. Ang jade pendant. Nawala ang jade pendant ko. Ate, ang jade pendant ko nawala rin. Si Nuan-Nuan at An-An ay may jade pendant din. Baka nga talagang sila ang sina Nuan-Nuan at An-An. Bo. Anong klaseng jade pendant? Anong klaseng jade pendant yan? Binigay ng master? Binigay lang ng master. Baka nag-iisip lang ako ng masyado. Malamang nahulog sa bakuran. Papahanap ko sa katulong mamaya. Kayong dalawa nga, yung dalawang itinapon 5 taon na ang nakalipas. Mga munting kaibigan, hindi ko inakalang makakabalik kayong buhay sa pamilya Jiang. At nasira pa ninyo ang aking cultivation. Pero mukhang hindi pa kayo nagkikilala. Kaya hayaan ninyong tulungan kayo ng tiyuhin ninyo. Yunji, hanapin mo si Dr. Sun. Anuman ang mangyari, huwag ninyong hahayaang magkakilala ang mag-ama. Manager Jiang, upo po kayo. Ano pong dahilan ng pagpunta ninyo? Dr. Sun, gusto kong hindi na makita ni Jiang Pei-an at ng 2 bata ang bukas. Manager Jiang. Nagbibiro ka lang. Ang dalawa ay mga anak ni Chairman Jiang. Mukhang ang resulta ng DNA test ay lumabas na. Madali lang yan. Sa ganitong paraan ang 2 bata ay hindi magiging tunay na anak ng chairman. Ano? Kung hindi mo gagawa? Narinig ko na ang asawa ni Dr. Sun ay malapit na manganak. Kapag ang asawa mo ay nasa operating table at mamatay ang 2, huwag, huwag, huwag. Ano ang dapat kong gawin? Manager Jiang. Gagawin ko. Tamang desisyon yan. Kapag natapos ang trabaho, bibigyan kita ng 5 milyon. Tang Bao, tuwan-tuan. Huwag kayong magalit sa akin. Pinilit lang ako. Si Jiang Yunji ang nagpilit sa akin. Kung gusto kayong maghabol ng buhay, puntahan siya. Huwag ako. Pasensya na. Ginoong Jiang. Dr. Sun, hindi naman nagkulang ang pamilya namin sa'yo. Bakit mo gustong saktan si Tang Bao at Tuan Bao? Ginoong Jiang, napilitan lang din po ako. Patawarin niyo na po ako, Ginoong Jiang. Siya yon, di ba? Oo, siya nga. Pinilit niya akong gawin yun. Siya ang nagutos na patayin ko, ang 2 bata, Ginoong Jiang. Patawarin niyo na po ako, Ginoong Jiang. Jiang Yunji, bakit mo ginawa yon? Ayaw mong magsalita? Jiang Yunji, alam mo dapat ang mga paraan ko. Sasabihin ko, si Jiang Kai. Si Jiang Kai ang nag-utos sa akin na sina Tang Bao at Tuan Bao. Habang sila ay tulog, patayin sila. Siya rin ang nag-utos na palitan ang DNA test results. Nina Tang Bao at Tuan Bao. Jiang Yunji, bakit mo ginawa yon? Bakit? Ikaw ang magmamana ng negosyo ng pamilya. Bakit? Pinaghirapan ko ang lahat, pero wala akong nakuha. Ikaw, Jiang Pei-an, hindi ka gumawa ng kahit ano, ngunit madali mong nakuha ang lahat. Bakit? Jiang Yunji, dahil magpinsan tayo, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Umalis ka sa Jiangcheng, at huwag mo na akong makita dito. Kuya, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Utang na utang ako. Hindi ko mababayaran ang mga utang ko. Papatayin ako ng mga pinagkakautangan ko. Kuya, pakiusap. Kuya, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Ginoong Jiang. Kuya? Paano naging si Kuya? Tang Bao, Tuan Bao, kayo pala ang Nuan-Nuan at An matagal na kitang hinahanap ng ama. Ikaw ba ay? Ginoong Jiang, ako ang guro ng Tang Bao at Tuan Bao Xuanzhen. Ginoong Xuanzhen, pakiusap, gamutin mo po ang Tang Bao at Tuan Bao.
Kahit anong halaga ang ibayad ko, kahit isang buhay, para sa isang buhay. Ginoong Jiang, huwag kang mag-alala. Ako ay narito upang iligtas ang buhay ng mga estudyante ko. Tang Bao at Tuan Bao, malalim ang pagkalaso nila. Dagdag pa, ang dalawa ay nagtangka para sa iyo. Ito ay parusa mula sa langit. Tang Bao at Tuan Bao ay mga anak ko. Hindi pa kami nagkikilala. Tang Bao at Tuan Bao, ang aking mga anak, hindi pa kami nagkikilala. Daozhang, kayo ang kanilang guro. Kailangan mong iligtas sila. Kailangang Tang Bao at Tuan Bao malampasan ang pagsubok na ito. May paraan din naman. Ito ay kailangang magbayad ng malaking halaga. Anong halaga? Ito ay ang pagpapahintulot kay Tang Bao at Tuan Bao, ang pinakamalapit na kamag-anak 30 taon ng buhay upang ipagpalit ang kanilang buhay. Gamitin ang buhay ko bilang kapalit. Kaya kong ipagpalit, gamitin ang buhay ko bilang kapalit. Alam ni Inay Tang Bao at Tuan Bao, ang aking tunay na mga apo. Buti na lang, nahuli na si Jiang Kai ang hayop na ito. Sinaktan ang aking anak, halos mawalay sa aking mga apo magkahiwalay. Sa buhay at kamatayan hoy, Daozhang gamitin ang buhay ko bilang kapalit. Gamitin ang aking natitirang buhay, ibigay lahat sa aking mga apo Tang Bao at Tuan Bao. Inay, gamitin ang buhay ko. Ling Bao, Tian Zun. Paginhawain ang katawan kaluluwa ng alagad. 5 laman loob na hiwaga. Ahem Daozhang ano ang nangyari sa kanya? Sigurado na ba ito? Tang Bao, Tuan Bao, bakit hindi pa sila nagigising? Hindi ganoon kabilis. Ito ang halaga ng pagpapalit. Kung gayon, kailan sila magising? Ako. Hindi ko rin alam. Ito lang ang kaya kong gawin. Sa huli, nakasalalay na sa kanilang sariling kamalayan. Tang Bao, Tuan Bao. Tatay. Shifu. Hahaha, Shifu. Miss na miss ka ni Tang Bao. Akala ko, ayaw mo na sa amin. Aray batang tanga. Bilang iyong guro, paano kita iiwan? Shifu Nakalkula ko na may pagsubok sa inyong kapalaran. Hindi pa ako kumakain ng hapunan. Kaya nagmamadali akong pumunta rito. Tang Bao, Tuan Bao paumanhin. B. Okay lang, tatay. Ayan, maayos naman ako. Oo nga. Pagkatapos ng lahat ng pag-ikot, ang hinahanap nating kamag-anak, narito lang sa tabi natin. Buti na lang, sa wakas, nagkita-kita na tayo. Pagkakataon, lahat ay lubhang kahanga-hanga. Ha ha ha. Tatay, kumusta ang pakiramdam mo? Sa pakiramdam ko, ngayon, kaya ko pang tumakbo. Ay, napakaganda naman. Kahit hindi natin nakita ang manggagamot na abot, pero mayroon tayong Tang Bao at Tuan Bao. Sapat na ang 2 batang ito. Sino ba yung manggagamot na abot na sinasabi mo? Oo nga, yung galing sa Xuanan Taoist Temple na punong abot. Sabi nga, mayroon siyang 2 napakagaling na batang disipulo sa panggagamot. Xuanan Taoist Temple? Yun ba yung templo natin? Punong abot? Hindi ikaw yun, Master. Kayo ay galing sa Xuanan Taoist Temple? Di si Tang Bao at Tuan Bao ay galing din sa Xuanan Taoist Temple? Kayo ba, Master ay? Tama. Ako nga ang punong abot ng Xuanan Taoist Temple. Ay, kayo pala ang manggagamot na abot? Di sina Tuan Bao at Tang Bao ang mga batang manggagamot? Ang mga disipulo ninyo? Mayroon nga akong 2 maliit na pangalan. Ma, yun pala tayo ang matagal nating hinahanap, ay si Tang Bao at si Tuan Bao. Ha ha ha. Napakaganda naman. Kung hindi magkakapamilya, hindi magkakasama sa iisang bahay. Yun pala, sina Tang Bao at Tuan Bao ay ang swerte ng ating pamilya. Ngayon, ang mga pinsan ko ay nakatanggap na ng parusa. Tayong magkakapamilya ay nagkita-kita na. Ang ganda. Huwag mong sisihin ako bilang guro kung masira ang mood mo. Kailangan kitang paalalahanan. Dahil sa inyong pagsuway sa tadhana,
ang ating ninuno ay nawalan na ng gintong katawan. Kailangan na naman magsimula muli. Pero, ang iyong ama, ang pinalit niyang kapalaran para sa inyo, ay maaaring gamitin ang pag-iipon ng mabubuting gawa para tubusin ito. Talaga? Master, hindi mo ako niloloko, di ba? Hahaha. Hindi ako kailanman nagsisinungaling. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na, Daddy. Baguhin natin ang kapalaran. Tara na.